Inireklamo sa Senate Ethics Panel si dating Senate President Francis Cheese Escudero kaugnay ng 30 million pesos campaign donation mula sa contractor na si Lawrence Lubiano. Sa reklamo ni Attorney Marvin Aceron, conduct unbecoming ang pagtanggap ng donasyon mula sa isang government contractor at nagdudulot ng conflict of interest na labag sa Omnibus Election Code at Republic Act 6713. Humiling siya ng sabina para sa financial records ng Centerways Construction at testimonya ni Lubiano hinggil sa pinagmulan ng donasyon. Git ni Escudero, hindi siya tumulong sa kumpanya para makakuha ng flood control projects at tinawag niyang politically motivated harassment ang reklamo. Kaugnay niyan, makakausap natin live via Zoom ang lawyer and publisher na si Attorney Marvin Aceron. Siya ang nagsampa ng ethics complaint laban kay Senator Francis Escudero. Magandang hapon po, Attorney Aceron, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon. Salamat po. Attorney, ano po ang nagtulak sa inyo para maghain nitong ethics complaint laban kay Senator Cheese Escudero? Alam mo, ako ay isang abogado. Ang ginagawa ko sa buhay, magdemanda ng mga tao. Pagkatapos, nung nabalitaan ko nga itong flood control net, ang sama-sama ng loob ko kasi napakahirap mabuhay sa Pilipinas pagkatapos ganyan pa nangyari. Kaya ang una kong ginawa, pinakinggan ko yung mga balita. Nabalita ko nga itong 30 million donation kay Cheese Escudero. Pagkatapos, yung contractor niya, si Centerways, nakakuha ng 16 na bilyong kontrata sa Sorsogon. So I put two and two together. Ba, may mali dito, no? So ang ginawa ko, itinignan ko ang ebidensya ko, humingi ako ng general information sheet sa SEC, bumunta ako sa SEC, hiningin ko rin ang audited financial statements. May nakita akong butas. Ang depensa kasi ni Lubiano, personal money na yan. Pero kapag inaral mo ang financial statements, may malaking butas doon, nawawala ang 35 million pesos ng kumpanya. Kaya sinasabi ko, merong mali dito, dapat dito isampahan ng kaso si Senator Escudero sa Ethics Committee. And Attorney, definitely, anong reaction nyo naging reaction ni dating Senate President Escudero na sinasabing politically motivated ang ganitong klaseng reklamo? Alam mo, si Senator Escudero ay Senate President dati at pinagmamalaki niya na siya ay kumuha ng bar ng isang beses lamang. Pero hindi ko inaasahan ang ganyang klaseng sagot. Yan ay isang Facebook post. Ito pong hinaharap niyo, Senator Escudero, ay ganito kakapal na complaint. 21 pages po ito. Inaral ko po ang audited financial statements ng kumpanya niyan. Inaral ko po ang mga kontrata ng DPWH. Hindi ko pwedeng ganyan ang sagot niyo. Kaya aantayin ko po ang tamang sagot niyo pagdating ng pagsililitis sa Senado. Kasi palagay ko, hindi yan bagay na sagot. Hindi yan para sa senador. Attorney Marvin, bakit? Ano po ba ang nakikita niyong conflict of interest dito? At anong koneksyon ni Senator Cheese Escudero sa mga Lubiano? Well, ganito, no? Una-una, inamin na kaibigan niya si Lubiano. Pangalawa, si Lubiano, inamin, nag-donate ng 30 million. Okay, kaibigan kayo, nag-donate sa pera. Pero tingnan mo yung history ng kontrata ng kumpanya ni Lubiano. 2020, meron siyang 720 million na kontrata. Pagdating ng 2022, 2022, nang nagbigay siya ng 30 million pesos na donasyon, umabot ng 15 billion ang kontrata ni Centerways sa Sorsogon. Di ba? Hindi ba malaking tanong yun? Bakit biglang lumobo pagkatapos mo mag-donate? Anong nangyari? Merong isang, at itong sinasabi niya na, personal pera ko yan. Pag inaral mo ngayon ang kumpanya na yan, hindi yan personal, pera ng kumpanya yan. Kasi nawala yung 35 million pesos doon sa audited financial statements ng Centerways. At walang nagpapaliwanag sa 3 taon na disclosure nitong audited financial statements ng Centerways. Walang sinasabi kung saan napunta yung 35 million na yan. Kailangan sagutin nila yan. And Attorney, ano sa inyong opinion, under sa batas, sino ang mas mabigat ang kasalanan? Yung contractor na nag-alok ng donation o yung tumanggap na politiko? Ang sa akin kasi may batas talaga dyan at may isang view na yung nagbigay lang ang liable. Ewan ko kung saan na nakuha yan. Kasi pag binasa mo yung batas,
Hindi naman nakalagay dyan na only the donor is liable. Wala akong nakitang ganyan. Wala rin akong nakitang desisyon ng Supreme Court na ganyan. Ang nakita lang, prohibited, pinagbabawal ang donasyon. Ngayon, pangalawang punto, ito kasing kaso ko, ethical complaint, ethics, appearances. Ito bang ginawa ni Senador Escudero na pagkatali-talino raw, pagkagaling-galing ni Senate President, tumatanggap ng 30 million sa kung sino-sinong kaibigan niya na hindi inaalam kung ano bang pinanggalingan ng pera niya. Dapat ba sa isang senador yan? At dapat ba na yung nagbigay ng donasyon yan magkaroon ng 16 billion na kontrata pagkatapos siyang mag-donate sa Senate President? Yan ang tanong. Kailangan na sagutin yan. And Attorney Aceron, I'm sure narinig nyo rin yung ginawang I don't know kung privilege speech or manifestation speech ni dating Senate President Escudero. Kung pinakinggan nyo yung naging speech niya, nasagot ba niya, na-defend ba niya yung sarili niya laban dito sa akusasyon na ito? Alam mo, yung sinasabing sagot na yan, sabi ko nga talagang hindi bagay mag-senador pag ganun ka mag-speech. At sinasabi niya, bakit ako lang? Alam mo, pag sinatanong mo bakit ako lang, inaamin mo na, saka. Bakit mo kung merong mga ibang kasali, di sabihin mo na kung sino at nagbigay ka rin ng ebidensya. That doesn't address the point. Why did you do this to the people who voted you in power? Why did you do this to the Republic who swear to serve? Why did you do this to us? How can you do this to these people who believe you every time you speak to them? Every time you say these things na parang poetry, medyo pang mga pabulaklak na pananalita. Bakit mo ginawa sa mga tao yan? Yan ang dapat mong sabihin diyan sa privilege speech mo. Okay. Okay, maraming salamat po, Attorney Marvin Aceron. Samantala, bukas po ang aming programa para sa maaaring pahayag o sagot ni Senator Cheese Escudero. Salamat, Attorney. Maraming salamat. Happy weekend, Attorney. Happy weekend.